Yun, iba talaga pag nanonood ng wrestling. Asan na ba si Jano? Teka. Wala pa si Jano ah. Anong oras na? Yan, MWF. Ito yung champion eh. Fabio Makisig. Yan. Uy! Uy! Kaya pinapanood ko ah. Fabio Makisig. Di ba champion ka? Oo nga, asan na yung belt ko? Kailangan yung belt dahil nandito ang kampyon. Nanggaling rin sa TV. Yun! Galing ah. Fabio Makisig. Teka. Asan yung Kulay, kasama? no? Nagre-wrestling ka dyan. May kasama ka, di ba? Eh, susunod na yan, susunod na yan. Uy! Crystal! Hi! Ano ginagawa nyo rito? Pinapanood mo kami. Oo nga, pinapanood ko lang kayo kanina. Ngayon, nandito na kayo. Teka. Fabio Makisig of MWF, World Champion, and Crystal, Women's Champion ka rin. Ginagawa nyo rito? Kumusta kayo? Siyempre, tambay. Ano tayo? Galing. Chill-chill lang tayo, di ba? Oo. Teka, nagre-resting kayo kanina. Pwede ba kayo ma-interview? Tal, inaantay ko naman si Jano. Kanina pang may lakad dapat kami. Sige lang, sige na. Ano? Dahil kaka-wrestle lang, siyempre, Oh. kailangan. Medyo, Relax tayo. may mga Pagkatapos. interview rin pag wrestling, di ba? Siyempre. Paano ba kayo nagsimula bilang mga professional wrestlers? Ikaw muna. Ako muna. Mas maganda kwento mo eh. So, yung simula talaga kasi I wanted to be a wrestler nung bata pa ako. Me and my grandma, when I was 4, we used to watch, yung... Akala ko yung wrestling grandma talaga. mo gusto rin maging wrestler. Hindi. Hindi niya kaya, hindi Hindi. kaya. Anyway, so, nung 4 kasi ako, may breast cancer siya. So, what happened was, yung mga pinapanood namin, kasi mga favorite niya, so, wrestling. So, idol niya dati si Bret Hart, kasi gwapo, si Undertaker. Tapos, nagre-rent out pa kami ng mga VHS tape. Idol din niya si Undertaker dahil gwapo. Hindi, kasi astig. Tapos ayun, so parang nung bata pa lang ako, na-inspire ako kasi nakita ko din na napapasaya ng wrestling yung grandmother ko, yung lola ko, kahit may breast cancer. So you enjoy watching it with her. With my And family. na-inspire ka para maging isang wrestler din. Pero medyo weird. Hindi ko alam paano yung nasimulan to eh. Well, Oo. nung say 2014, merong parang audition para sa mga bagong wrestler. Tapos nag-send din ako ng audition ko kasi gusto ko talaga maging wrestler yung bata pa ako. So, nag-send din ako ng audition ko. Tapos yung audition ko, sabi kasi dapat yung name, your age, athletic background, tapos why we should accept you. Tapos ang sinabi ko, my name is Crystal. I used to have a time in cheerleading. Tapos I also have time in taekwondo. And then sabi ko, you should accept me because I'm a girl. Yun yung... Kaya pala, cheerleader, parang majorette ang itsura mo. medyo eh, lang. Oo. Pero kasi yung inspiration talaga, parang, I'm my own knight or guard kasi I'm the queen of Philippine wrestling. So, kaya ko i-defend yung sarili ko. Yun yung... Nagiging champion ka rin sa ibang bansa, di ba? Yes po. I Oo. was a champion in Wrestle in the Nation. So, I was the women's champion there. And then, I was a champion in Malaysia as well for 3 years. Ang galing. 3 years. 3 years. Teka, parang Hindi mo papatalo si Fabio. Oo nga eh. Ito, champion din eh. Ikaw, Siyempre. paano ka naman nagsimula sa wrestling? Ako, ang unang naalala ko sa wrestling ang airpods ko, idol si Hulk Hogan. Okay. Yun, tapos parang nanonood lang siya ng TV nun. Tapos parang may nadaanan siyang show ng wrestling sa TV. Hindi ko nga sure, hindi ko na maalala kung ano. Yan yung So, Pinoy wrestling, yung mga local. Hindi ko na talaga Hindi mo maalala naalala eh. yun, oo. Pero kasi batang-bata pa ako nun, tapos inintroduce ako ng tatay ko. Yung sa eventually, nanonood ako, kakanood ko, parang na-realize ko, wrestling fan na pala ako. Ganon. Oo. Paano ka nakapasok sa wrestling industry sa Pilipinas? Alam ko, plakado, i-judge nyo ako sa sagot ko. Pero ganito kasi, yung mga panahong 2014, 2015, maliit pa lang ang industriya sa Pilipinas. Mga wrestlers dito, mga baguhan lang din. Yung matagal na akong atleta, nakita ko yun, sabi ko, kayang-kaya ko, easy sa akin yan. So sumali ako, tapos naging ilang taon nang lumipas, naging kampiyon pa ako. So siguro tama naman yung kutob ko na kayang-kaya ko. Ano yung pagiging atleta mo? Anong klaseng atleta ka? Isa akong martial arts stricker. So, kung nanonood kayo ng mga tumbling-tumbling sa MCU films,
Ganun ang ginagawa ko. Para kang stuntman. Parang ganun. Okay. Oh, yung mga screen name ninyo, Fabio Makisig, Crystal, paano nyo pinipili yung yung mga pangalan ninyo? At uso ba talaga yung hindi ginagamit yung totoong pangalan? Well, uso at hindi uso. Kasi Oo. yun sa akin, yung Crystal talaga is my second name. Na hindi ko talaga ginagamit kahit kailan. So, yung first name ko talaga, that's what people know me for. Yun talaga yung tawag sa akin. Pero yung second name ko, parang, kasi nung sinabi ko si Crystal din sa wrestling, parang, parang siyang, it's still me, pero another version of me. So, parang ginawa ko, para mas personal sa akin, Crystal, para kinuha ko sa sarili ko. Parang, kunyari yung sarili ko, yung normal na, Vernice, ano siya? Ang pangalan mo is Vernice. Yes. Chill lang siya. Taray, no? Bernie. Vernice. May last name mo? Very nice without a Y. Yan, Vernice. Vernice. Yes, Gabriel. Gabriel. Vernice Crystal Gabriel. So, Tatlong first name. tatlong first Oo, name. yun ang totoong pangalan niya. So, yun si Vernice, parang chill lang siya, sweet girl. Tapos parang kunyari yung lahat ng anger, lahat ng feistiness, ng confidence, napunta kay Crystal. Kumbaga, ibang karakter itong Crystal. Pero Magkaiba ako si pa rin Crystal siya. kay Bernice. Pero ako pa rin. Wala kang Innocent. dual personality disorder, wala. Nilalabas ko Then lang po joke yung lang, galit ko joke sa lang. wrestling ring. Okay. Ikaw naman, Fabio Makisig, paano mo na Yun. isip yung ganyang pangalan? Kasi ako, talaga ako mahilig ako sa Pinoy pop culture. Yung isa yun sa mga trip ko talaga sa buhay. So, E-Heads, 90s Pinoy pop, early 2000s Pinoy pop. Yun talaga trip ko. Tapos, ito napansin ko, nung 80s, di ba may Pinoy wrestling? Oo. Ang pangalan ng mga sikat na wrestler nila, yung pinakamagaling na wrestler nila, Joe Pogi, Macho Franco. So, kung magiging Pinoy wrestler ako, dapat, bagay din. Alam mo yung katunog. Mga ganyan. So, yung paborito kong singer, isang metal singer ng pangalan niya, Fabio. Tapos, naisip ko, kailangan niya ng kailangan niya ng Tagalog na adjective, kailangan niya ng pang-uri. Oo. Siyempre, description sa sarili ko. Siyempre, siguro naman, may karapatan akong tawagin ng sarili kong Makisig. Kaya sabi ko, Fabio Makisig. Ba't ayaw mo Fabio Moreno? Mga ganon. Kasi- Pwede rin naman Kasi pag sinabi mong Makisig, hindi mo sobrang naririnig yung salitang Makisig in everyday life. So, immediately, may recall ka sa akin. Si Makisig. Ganon. Kasi, Fabio Makisig. when was the last time na ginamit mong Makisig na salita? Wala, hindi. Oh, di ba? Ganun. Di ba? So, ako lang yung ganun sa buhay mo Fabio ngayon. Malakas, mga ganon. Pwede. Maliit lang kasi ako. Pag malakas, may idea na malaki yung matangkad, matipuno, 5'5" lang ako. Pwede ba makita yung belt mo? Yung Champion ka. Ingat, mabigat. Wow. Mabigat. Oo nga, bigat to Ilang pounds to? mga nasa 12 kilos sa ata to So, ilang pounds yun? 12 to 15 kilos yan. Ang ganda ng belt ninyo talagang eto pinasadya. Pinasadya. Sino gumagawa ng mga wrestling na belt? Pinasadya namin to sa isang UP artist, UP Diliman artist, si Eshe. Tapos, punong-puno siya ng Filipino symbolisms. Kung mapapansin mo dito, di ba? Blue yung kulay, tapos that's indigenous patterns. Tapos sa kaliwa naman, red. So, indigenous patterns. So, we have the two colors. May pearls pa. Tapos meron pang parang yung sa jeep. Yeah, sari manok. Yan. Isang Filipino mythological creature, tapos may mga perlas, may mga araw, tapos syempre yung yung Pinoy street Bigat, culture, oo. jeepney. Mahirap ba maging champion? Ano ba mga responsibilidad mo bilang champion sa MWF? Ganito, parang kailangan mong kargahin yung championship belt kada may media appearance. Ayun, trabaho. Trabaho talaga, nakapagod. So, kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yan. Kahit sa mall, kunyari, Paano kunyari? Namamasyal ka lang. Well, pag namamasyal naman ako, Oo. opportunity ko yun bilang magpahinga bilang Fabio Makisig. Oo. Diba? Ano yung totoong pangalan mo? Ang layo. Christian J. Fabon. Diba parang... At Christian least may J. fab. Pabon. Diba? May fab pa rin. Ayun. So easy recalls para sa akin. Pero kasi ang boring ng pangalan ko Kailangan mo ng pangalan na may arrive. Eto, marami nagtatanong. Scripted ba raw ang wrestling? Oo. Oo at hindi. Oo at hindi. Bakit oo? Oo in a sense na tulad ng kahit na anong palabas na pinapanood nyo sa TV, may script yan. May story ang sinusunod. Hindi in a sense na yung storya na yan, hindi yan nakasulat na matatapos ng A to B. Minsan magbabago yan. Na miski ikaw, miski yung mga producer, miski yung mga direktor, hindi nila alam dahil pro wrestling,
is based on real life. Paano kung na-injure yung wrestler, di ba? Paano may nangyari? Sa gitna ng ring kayo, ganyan. So, pwede mong sabihin na sa umpisa, alam mo na kung sino mananalo, ito yung mga moves na gagawin ninyo, i-rehearse nyo ito. Pero, yung mangyayari sa ring, yung actual na, mangyayari, umeksena na, Yeah. pwedeng, kahit ano pwede mangyari. Anything goes. Lalo na sa rule set ng pro wrestling na anything goes. So, scripted siya in a sense na, may storya, pero also hindi siya scripted kasi maraming elements pumapasok sa mundo ng pro wrestling na exciting kasi di mo sure kung matutuloy ba yung plano. Yung referee ba, kasabwat nyo pagka, syempre, nag-perform kayo eh. Hindi alam ng referee yung mangyayari. Wala silang pakialam Minsan sa nga amin. naaawa ako sa kanila eh. Bakit? Kasi minsan talagang, kunyari, di ba, intense yung laban sa loob. Minsan natatamaan sila. Oo. Kasi hindi nila Nai-shot alam sila. yun. So sila Hindi nila parang, alam na matatamaan sila. Hindi nyo nire-rehearse yan. Hindi, ano yan, mga referee namin, mga referee ng wrestling, pwede rin sila mag-referee ng boxing, ng MMA. May difference syempre sa rule set. Pero yun ang philosophy, mag-referee ka. Referee as you would normally referee. Yung mga referee ba, pinapalitan din yung pangalan o totoong pangalan ng gamit nila? Ngayon, ang gamit nila palit, different name for privacy purposes. Yun. O, bigay mo nga pangalan ng mga referee. Actually, hindi ko nga alam yung screen name ng mga referee namin ngayon. Eh. Hindi mo alam? Magkakasama kayo sa Hindi kasi yung tropa name, yung nickname yung tawag ko sa kanila, hindi ko alam yung buong Hindi ba kayo nalilito niyan minsan pagka nagre-wrestling kayo dahil film nito on camera, nagkakamali ba kayo ng tawag sa isa't isa? Oo. Kasi tropa name eh, gano'n. Oo. Like, kasi kami ni Fabi parang magta-10 years na tayo sa wrestling, di ba? So, magiging ka-close mo talaga yung katrabaho mo kasama lagi. mo. Oo. So, parang, kunyari, ibang kaibigan, ay, ano yung pangalan mo? Ikaw si ganito. Tapos meron times na kunyari makakalimutan ko, kunyari kailangan ko sa kontakin sa Facebook. Oo. Tapos isa-search ko yung wrestling name yung nila. wrestling name. Tapos yung page mo, makikita ko. Yung fan page yung lilitaw. Pero easy sa akin. Kasi ang nickname ko talaga in real life, Fabs. So easy na Fabio Makisig. So people normally say, Fabio, Fabs. So easy sa akin. Okay. Pero sa kanila, nakakalimutan ko sa kanila kasi yung tropa name, yung gamit minsan, malala na. Sana wag lang makuha sa camera kasi syempre. Eto nagre-wrestling kayo, yung mga moves nire-rehearse nyo, masakit ba pag ginagawa nyo yung moves? Oo. Kasi yung wrestling ring naman talaga siya, metal yung ilalim. Tapos kahoy, matigas na kahoy. Tapos parang ganito kanipis na padding. Ganyan lang kanipis na foam. Hindi parang yung kutsyon sa kama kasi pag nung mga bata tayo, pag nagre-wrestling sa bahay, di ba? So, mga ilang ramdaman- kama nasira ng mga tao di ba? Oh. Sa wrestling ring, talagang ramdam namin yung kahoy tsaka yung bakal sa ilalim. Kasi yung padding talaga, parang ganito lang. Wala pang 1 inch eh. Like half inch half lang. inch na padding. Pero kunyari, binubuhat nyo yung wrestler, binabato nyo, inaalalayan nyo ba para hindi masaktan? Ako, hindi. Bahala sila. Well, kasi Talaga? training-wise, meron talagang proper way Oo. of doing wrestling moves. And receiving, di ba? Hindi yung basta-basta itcha lang. Dapat alam mo kung paano gawin yung wrestling move na yun para safe lahat ng tao. Kasi syempre sa wrestling, hindi kami parang, diba sa MMA or sa mga fighting sport talaga, may long breaks sila eh. Pwede sila mag-take ng 6 months off to recover. Kami, hindi. Kunyari, sa August 20, sa show namin, may wrestling show. Tapos the next day, may wrestling show pa ulit. So, kailangan careful. Masakit, pero kailangan safe pa rin kaming lahat. Okay. So, Ngayon sa MWF, halos every 2 weeks kami nagre-wrestling. So May wala live kaming audience, breaks. may kayo. So, merong tape na wala yung live audience. Meron ding may live audience. Pero 2 to 3 times a month kami nagre-wrestling. So walang pahinga. Walang pahinga. walang 6-month Oo. break. Paano kayo nagte-training? Tsaka may mga special diet ba kayong kinakain para dyan? Siyempre, malalaki katawan ng wrestlers di ba? Depende. Ako I eat 6 meals a day. Ano Sa kinakain mo? sa katawan kong to, this is already 6 meals. Mababa yung fat content ko. And I do that by eating itlog, manok, hanggang sa magsawa ako. Alam mo, tama-tama, may manok tayo dito galing kay Yun nga, naamoy ko eh. Galing kay Chef Icaro ni si Maricar de la Fuente. Padala. Maraming Bango, salamat, bango. Maricar, ha? Oo. Mamaya, eto, pwede mo kainin to.
Tapos, meron pa tayong mga galing sa Poland hopya. Yung hopya, tsaka yung kutsaya, and then, yung umani. Meron tayong plant-based na pagkain. Pwede nyo kainin yon. Kasi 6 times a day ka kumain. Puro itlog tsaka manok, ano pa? Itlog, manok, syempre may kanin. Basta kahit na anong high protein, kakainin ko yan. Gaano karaming rice? Depende. Ngayon, dahil kailangan kong magpabigat, marami akong kinakain na rice. Siguro sa isang meal, nakaka2 cups ako. Tapos yung ulam, gaano karami? Yung ulam, mga 2-3 serving kasi mas marami akong kailangan kainin yung ulam. Kasi, nag-weights ka pa. Kasi dalawang training ko sa isang araw. Oo. Technical training, yung mga galaw-galaw, Oo. pati weight training. Tapos everyday yun. Yung galaw-galaw, paano ginagawa mo ron? Okay, so basic move na front roll. Hmm. Front roll, magka-front roll ako ng 12, 24, 36 times. Paano yung front roll na yan? Gulong parang. Pwede mo pakita sa amin? Di ba matamaan ko yan? Hindi, dito ka sa gilid. Baka hindi makita ng camera. Oo. Lagay mo muna dyan yung belt mo para hindi ka mahirapan. Kita ba? Yung front roll. Oh, yung paan ko. Ganon. Tumatumbling. Oo. Okay. Ilang beses? 36 times in one training. Tapos Para sa isang movement lang yun. Para saan yung tumbling na yun? Ganito kasi. Yun yung sinasabi ni Crystal kanina na kailangan may paraan kung paano gumawa at tumanggap. Paano magbigay at tumanggap. Kahit na gaano ka kagaling magbigay, kung bobo at tumanggap, masasaktan ka. So ako, I am very particular na gusto ko lahat ng skills ko clean, malinis, good technique. So, kahit na almost 10 years na ako, yung mga basic, yung mga rules na ganun, tinitrain ko pa rin siya. So, in case na kailangan kong gamitin, hindi ako may injure. Hindi ako masasaktan. Okay. Pero it comes natural to him. Oo. Kunyari, may magko-clothes na sa kanya, pwede siya mag-front roll sa Clothes ilalim. line. May mga ikaw- moves. Kasi isa kanya, guy. Isa yung girl. Paano? Kasi diet-wise, nag-bulk ako for a few months. So ngayon nagka-cut ako ng... So I'm mostly leaning towards protein, not a lot of carbs, so talagang ganun. Tapos pag workout naman, I'm more on cardio and to keep my flexibility din para hindi ako masyadong weight heavy. Kasi the more you do heavy weights, mas nakakonstrict ng More muscles. on exercise ka, yung mga parang Zumba, gano'n. Hindi naman, Galaw-galaw. parang Pilates, and then Ah. a bit of yoga din at the side. Tapos, apart from that, my cardio. Okay. Yung mga girls, hindi lahat nagre-wrestling yan. Iilan lang. Buti may mga nakakalaban ka. Lumalaban ka rin sa lalaki? Yes po. Oh, ano? Kasi, nung kakasimula ka pa lang, nung parang nagsimula ka ng training kasi 2014. Tapos nagsimula ka nag-debut ako sa wrestling ng 2016. For 2 years, mag-isa akong babae. So, mga kalaban mo nga lalaki. Puro lalaki. Hindi ba, sorry hindi ba yung parang minsan mahawakan ka sa mga ibang parts na maselan na hindi na sinasadya? Paano yun? Pag total accident naman most of the time hindi naman talaga nila talaga sinasadya. Because we look at wrestling as a sport. Kasi it is a sport entertainment, you know. So, may mga protective na paddings kayo sa Meron katawan? naman, kunyari sa elbow pads, knee pads, tapos I would wear like secure na sports bra and secure na everything para safe talaga. Pero pag may hawak na, kunyari natamaan ako sa puwet or something, alam ko walang mali siya yun. Talagang sports lang talaga iniisip namin. Okay. Mahirap lagyan ng mali siya yun kasi pumuputok yung adrenaline mo eh. Kayo naman, sa mga lalaki, minsan nahawakan kayo sa puwet, okay lang. O kasi, Aksidente rin yun. okay yun nga kasi yung adrenaline mo. Oo. Sobrang lakas ng tibok ng puso mo, hindi mo naiisip mga ganun. Ang iniisip mo na minsan yung sakit, minsan yung sarili mong opensa. So parang hindi siya dadapo sa utak mo. Marami nagtatanong kung pinagkakakitaan ba ng pera ang pagre-wrestling. Yun. Yan ang Sa yan isang ang- laban nyo, sa isang show nyo, magkano kinikita ng Okay. isang wrestler? Masyado pa maliit ang industriya ng pro wrestling sa Pilipinas. Kaya kami nagtatrabaho ng ganito. Kaya sobrang nagsisipag kami para palaguin, pausbungin yung pro wrestling sa Pilipinas. Pero sa ngayon, palabas lang. Sa ngayon, naghihirap kami. Medyo bumabalik na kasi dumadami na yung fans. Oo. Dumadami na yung fans. Medyo Bigyan bumabalik mo ako na. ng idea, ano yung mga mabibili mo sa isang talent fee mo pag nag-wrestling ka sa isang gabi? Pamasahe. Pamasahe? Papunta, pabalik o papunta Hindi, lang? pauwi.
Pauwi lang. Oo. Sa'yo, ganun din. Depende din. Depende. Kasi, kunyari, meron kaming t-shirts, meron kaming mga merchandise. So, depende din kung sa fans namin bibili sa t-shirt. Minsan, pamasahe lang pang taxi, pang grab lang. Pang grab pa uwi. Hindi yung di two-way, papunta pabalik, Oh, pauwi hindi, lang. pauwi ganun. lang, One pauwi way lang. lang. Tapos, pag may bumili na merchandise, kunyari ngayon, nagbebenta ako ng t-shirt. So, pag may show kami, nagbebenta ako ng t-shirt. Pag may bumili, uy, may pangkain ako. Magkano ang t-shirts nyo? 750. Oh, 750 sa show, 1,000 sa online shop. Wala kayong dala ngayon. Sa bagay, galing kayo sa TV, no? Pumunta kayo dito. Hindi kami Sana man handa. lang kinuha nyo yung t-shirt Hindi kasi nyo para suot nagbenta namin kayo yung sa akin. wrestling gear namin. So parang, Pero hindi, ito. So, mabibili nyo to sa aming binibenta mo rin yan. Lazada. Oo, glow in the dark to, pag tinapayan. Di Di ba sa Quiapo yan binibenta, di ba? ito, special. Sa akin lang to mabibili. Okay. Oh, pero inspired, yung tulad nga sinabi ko, mahilig talaga ako sa Pinoy pop culture. Inspired to sa Agimat Quiapo. no? Oo. Pero ito Glow in the dark yun. hindi na kita kakausapin bilang Fabio Makisig, bilang yung Christian na name mo na. And ikaw si Vernice na kakausapin ko kayo. Anong mga totoong trabaho ninyo? Ako, raketero ko. So, nagtuturo ako ng wrestling, nagtuturo ako ng martial arts. Tapos ngayon, nagsusulat din ako ng copywriting para sa marketing company. Galing Ikaw naman, Vernice, anong course mo sa college? Undergrad. Actually, nag-shift ako 3 times. So, una, international studies, tapos naging fashion design, tapos naging music business management. Saang school to mga to? Yung una, San Beda, yung San Beda, Alabang. Yung pangalawa, College of St. Benilde, tapos Meridian International yung huli. Ngayon, ano nang trabaho mo? I stream video games and I do commercials. Yung sa Twitch, kumikita ba ng pera doon sa Twitch? Paano So, sa Twitch naman kasi, kunyari, nag-stream ako ng mga video game, like Valorant, Fortnite, ganun. Tapos, yung mga followers ko, they would subscribe. Tapos, yun sa subscription, pag nanonood ka, wala lahat ng ads na magpa-pop up doon sa stream. Tapos, meron ka pwedeng gamitin yung emoticons ko. Okay. So, anong comment ng mga magulang ninyo na nalaman, uy, nag-wrestling kayo, kakaiba to, hindi to kagaya sa typical na 9 to 5 na trabaho or 9 to 6, di ba? Yung Bakit? una mas masaya ang sagot mo eh. Paano yung sa parents mo, ano sabi sa inyo? Kasi single parent yung mom ko. Oo. Natawa ako kasi nung una parang ayaw niya. Pero nung nakita niya na, okay, medyo touching story, pero I had depression back then. Tapos stuck ako na hindi ko alam ang gustong gawin. So nagsimula ako mag-wrestling. Tapos yung mom ko, nakita niya kung gaano pinapasaya ako ng wrestling na mas vibrant na ako, mas colorful na ako, mas nag-engage na ako sa ibang tao. Tapos yun, sabi niya, sige na nga, kahit ayaw ko mag-wrestling ka na. Pero, lahat ng bibiling ko para sa'yo, gagamitin mo. So, namili siyang knee pad, ng elbow pad, okay. mamahalin na, tape. Sinusuportahan ka naman pala, di ba? Support, literally, kasi ankle support, wrist Nanonood support. ba siya ng mga wrestling? Bakit? Ayaw niya akong nakikitang nasasaktan. I mean, kasi, totoo yung pain na nararamdaman namin eh. Kasi nakikita niya ako pag uwi ko, yung nakaganyan ako, yung likod ko, aray, tukod ko, aray. Tapos yun, parang siya, masaya ka eh. Pero ilang taong ka na? I'm 29 right now. Ikaw bro, ilang taong ka na? 28. Nandun pa kayo sa edad na pag nag-wrestling kayo, pwede pa kasi hindi pa masyadong to be mapipilayan honest, na. Sa edad namin sa wrestling, papasira na katawan namin. Kasi normally 35, di ba? Ganun yung... Mabilis ang attrition sa wrestling kasi ang lala niya sa katawan. Kahit na being scripted. Pag tumanggap ka ng isang move, 2 linggo mo yung mararamdaman. Kaya nga kabaliwan ginagawa Kahit namin. na sabihin mong na-rehearse nyo na yan, choreograph yung mga moves. Dahil hindi mo mapipeke ang gravity. So pag binagsak ka nung Naramdam namin yun. nararamdaman. Ano yung mga moves na alam nyong hindi masakit na ginagawa ninyo na parang, wrestling move to pero umakting ka na sasaktan ka, ganun. Chain wrestling o ground scrambling. Ano yung ground? Pag parang jiu-jitsu, parang freestyle wrestling. Pag ganun, okay lang sa amin yun kasi hindi naman namin isasaksak eh.
Pero pag pag Hindi pikon nila kami, itatighten. hindi namin Ay, mga parang isasara. sleeper hold, ganyan. Yun, hindi namin masakit. isasara. Oo. Pero pag Oo. engot Pero pag ka, tinoto mo, makakatulog ka talaga. pero okay sa amin yun. Kasi at least, hindi namin kalaban gravity. Pero kasi pag tumayo na, pag binato ka na, wala nang Kunyari, wala nang peke dun eh. Yung mga submission, Oo. madali yun eh. Kasi, ang nakakatawa, ang mga submissions, most of them, totoo. Yeah. Kasi pag talagang, kunyari, yung sleeper hold, kahit ganyan lang, wala yan talaga. Pero pag talagang Sinara mo. sinara, masakit. Yung nga. difference Pwede ko ba niya. gawin sa yung sleeper hold? Turuan mo ako sa Sige. kanya. Oh, lagay mo dyan yung belt para di tayo mahirapan. Oh. Halimbawa yung sleeper hold. Ganito yan, di ba? Hindi, Dito, oh. Para makita ng mga viewers natin. Dito. Yan. So yan, Ganyan. across the neck. Yes. Ganyan. Tapos itong kamay mo, ilalagay mo dito. Dito. Parang ganito. Dito, ganyan. Yan. Ah, So pag, ganyan, wala lang yan sa kanya. wala lang. Pero pag talagang ginanon mo, Pag, pag talagang squeeze mo siya Ah, paloob, okay. mararamdaman niya yun sa leg niya. Okay. So, ikaw, ginagawa mo rin yan. Sa mga malalaking kalaban, oo. Buti maabot kasi siya, malaking tao, nahihirapan ako eh. Ano Kasi yun eh? may Parang- mga muscle eh. Ang base, ang pinaka-requirement talaga ng pro wrestler, bago pa namin gawin yung mga mas astig na moves, yung wrestling talaga, submission wrestling talaga ang pinaka-base namin. So, yun nga, yung sinabi ni Crystal, lahat ng moves, lahat ng submission namin totoo. Pag tinopak si Crystal na hilahin yung armbar niya, mababali talaga yung kamay. So, kahit na mas malaki yung kalaban, marunong siya, alam niya kung paano. niya. Alam niya kung paano igapang yung braso niya para makuha. So, kailangan, pagka nagre-wrestling kayo, may tiwala ka dun sa kasama mo, dun sa kalaban mo. Kunyari, kalaban mo siya, pero magkaibigan kayo off-cam. Kahit hindi, Oo. kahit di kayo magkaibigan, kaya nga professional wrestling. Oo. Nagkakapikunan ba kayo? Halimbawa, Siyempre. pagka nasaktan yung isa, tapos biglang... May resibo. Paano Mas resibo? masaya yun. No, kasi kunyari, minsan talaga may na-aksidente na parang natotoo yung suntok. Oo. Natotoo yung sipa. Tapos, anong mangyayari? Sisipahin ko din siya. Ganti yan Babawi lang. ka. Okay lang sa kanya yun. Oo, kasi alam niya nasaktan niya ako, sasaktan ko din. Tsaka yun ang tsaka yun ang kultura ng wrestling na kung gaano mo kalakas ibibigay sa akin, ganun ko rin ibibigay sa'yo. Dapat handa kang i-receive na ganun. Kaya nga exciting pag dalawang parehas maton na nagbabatuhan lang. Tapos maririnig mo yung banat nila sa isa't isa. Oo. Kasi nagbibigay sila sa isa't isa ng 100%. So, hindi sila tumatanggi. Kasi parehas silang nagbibigay ng 100%. Oo. Pero after the wrestling match, after nyo magkapikunan sa ring, Shake hands. okay na. Tropa ulit, Tropa na inuman. kayo. Yun ang ginagawa nyo after every match. Yung iba, Kaya after the show, iinuman kayo. Yung Ganyan. iba. Hindi, ako hindi. Oo. Ako umuwi tapos naliligo, tapos natutulog. Yun. Tapos magre-report ka sa mami mo eh, di ba? Hindi naman. Titignan lang ako ng nanay ko, okay ka lang? Ilan na bang mga babaeng nagre-wrestling ngayon? Ngayon, 4 kami. 4 na active sa MWF. Pero, Ikaw, Crystal, kasi yung tatlo pa. ako, si Miss Chelsea Marie. She's the first ever transgender, trans female in Southeast Asia. Meron. Yes. Tapos, Tapos si Super P, she's a very happy go, very cheerful personality. And then meron kami si Joya. Nabati ko si Joya from Tondo. Parang plaka din manunood yun. yung mga lalaki ba natatakot sa'yo pag nalalaman nilang wrestler ka? Hindi naman. Hindi naman? Hindi, actually most of the time, parang, Namamangha. wrestler. Liit ng katawan mo, wrestler. Oo. So ako, parang baba na, gusto mo matikman? Ha? Batikpan yung ano? Yung sipa. Yung sipa. Oo, tapos? Wala, tapos kunyari, search nila ako sa Instagram or sa online. Sige, good job. Good luck na lang. Okay. Sa'yo naman, yung mga girls, pagka nakita, wrestler ka, ganyan. Kasi matagal na akong may kasama. Oo. Bago pa ako naging wrestler, magkasama na kami. Pero nung naging wrestler ako, syempre mas lumakas yung Arrive. Yun. Pero wala silang magawa, may asawa na ako. Tapos nakakatakot pa ako tignan. So, from afar na. Yung mga lalaki, pinagtitripan ka ba dahil wrestler ka, champion ka? Hindi, kasi even before, martial artist na ako. So wala talagang kumakanti sa akin. Pero nung naging wrestler ako, for some reason, idol na nila ako.
Okay. Halimbawa, yung mga storyline nyo sa Pinoy Wrestling, ito sa MWF, bigyan nyo nga ako ng sample kasi hindi ko napapanood yung mga storylines Ako- ninyo. ako, ano? Nakikita ko kayo online. Ako, gusto ko yung kwento ni Crystal ngayon eh. Kasi sa mga hindi nakaalam, si Crystal ang unang babaeng wrestler sa Pilipinas. But, maybe to some of our colleagues, yun lang yung accolade ni Crystal. Pero hindi nila nakikita na she's doing a lot para lang may women's wrestling. She's doing her part. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So sabi nung director namin, alam mo gawin natin yan. Pakita natin yan. So kumuha kami ng magaling na heel wrestler na kalaban. Okay. Yung heel, yung kontrabida. Oh, yung Actually, kontrabida. kilala mo to eh. Oo. Oo. Kilala mo siya. Oh, sino? Si Jake De Leon. Mr. Kalaban siya. Philippine Magkaaway Wrestling. kami ngayon. So Okay. ngayon, mga pinagsasabi ni Jake De Leon yung mga Babae lang ako. negative perception kay Crystal. Tulad ng, Babae lang ako. ano pa? Yun lang daw. Oh. Sinabi na babae lang siya, kaya siya sikat. Tapos normal na wrestler lang siya. Ang tanging reason kung bakit naging special siya, babae siya. Tapos kung hindi dahil sa kanya, walang Crystal. Mga ganung bagay na basically nagpi-play siya sa utang na loob. Utang na loob at pagkababae ni Crystal. So maganda yung story. Makikita yung conclusion sa sa Etong, shows. MWF, saan ba kayo nagre-wrestling? Saan ba kayo pwedeng mapanood ng live? Actually, depende yun sa live wrestling kasi nag-change kami ng mga venue every month. Pero if you guys want to really, catch up on that, you can go to our Facebook page, which is Manila Wrestling Federation. Nandun lagi yung mga details kung saan yung show namin, kung saan nyo pwede panoorin. Meron kami sa TV. Meron kayo sa TV? Yes, meron kami subscription na pwede yung platform. Yeah. Sa TV sa kayo napapanood? Kung gusto nilang mapanood ng MWF, gusto nilang makita yung muscle ko. Kasi yan ni Crystal Rock of Manila TV. Okay, every Monday 9 p.m. mapapanood nyo yung Action Novela TV. It's the first Pinoy wrestling show of the modern era. Oo, kasi dati may Pinoy wrestling sa RJTV Sa naman. RJ. Oo, di ba? Tsaka dati sa Channel 4, napapanood ko yan eh. Channel 13 din Ngayon, yata. kami yung nag-continue nun in spirit. Nung Nung Republika nga, nung show namin nung April ba o May? I think it was April. April. We had Macho Franco himself on our show. It was honestly so touching kasi makikita mo yung modern day wrestler. Tapos nakita siya na nandun dating siya. champion yan si Macho Franco. Actually, nakakatawa nga sa, di ba, may pa siyang pinunch na isang wrestler natin. Kasi Ano, nagmamalaki Mix Valdez. Si Mix Valdez nagmamalaki yung wrestler. Nasaktan siya, ganun. Syempre naman. Totoong suntok ba yun? Yung ginawa sa kanya? Matanda pag mga old schooler, naglatag lang yun Pero nung na-meet namin siya Oo. backstage, parang nakaka-touch kasi tuwang-tuwa siya na parang kinontinue namin yung wrestling sa Pilipinas. Galing ha. Tapos yung mga online, sa kayo mapapanood? Meron kami mga matches on Facebook. Actually, meron kami libreng lucha Yes. Which is you can also watch. Pag Sunday naman siya, 7 p.m. Depende na lang kung every 2 weeks yun, Every diba? 2 weeks. On our Facebook page, tapos we also have our Gank. Kung mahilig kayo sa subscription, subscribe kayo sa ganknow.com/Manila Wrestling Fed. Mapapanood nila lahat ng palabas namin doon. Lahat ng shows namin nandun. So, kung na-miss niyo nila yung TV episode, ayun, panoorin niyo sa Gank. Pwede doon. Tapos Manila Wrestling Federation. Yes. Yeah. Yung mga storyline ninyo, pinapractice nyo ba yan? Actually, mas maganda siyang hindi pinapractice. Oo. Kasi at least ramdam mo yung totoo. Yung ba parang pakiramdam. improv, parang on the spot. Ito hinirit sa'yo ng galaban mo, tapos biglang paano ka magre-react. Yes. Hiritan ba kayo ng below the belt? Na, uy, ba't mo hinirit yan? Private yan na kunento ko naman- sa'yo, magtropa Okay. tayo, ganyan. Sa ganun kasi is, we have an explicit understanding na pag hindi ko pinablicize, if it's not out in the open, huwag mo ilabas. Yeah. Tsaka mas masarap tumira ng mga bagay na nakikita ng mga tao. So hindi kami naghuhukay pa ilalim. Tinitira namin yung nasa taas. Kasi kung hinukay namin pa ilalim, hindi gets ng fans. Kasi kaming dalawa lang nakaka-gets. So dapat yung dapat yung madali maintindihan ng mga fans. Kasi pag humukay ka, kayong dalawa lang makaka-gets. Yung mga fans nyo ba, yung mga nagpupunta sa live events, meron bang naging rowdy dyan? Kasi kumakampi sa'yo, ayaw doon sa kalaban mo, biglang susugod sa ring, may gumanon. Hindi naman
alam nilang bawal sa Oo. ring eh. Alam Oo. ng fans namin na pag hindi ka wrestler, huwag kang pupunta sa wrestling. Oo. Huwag kang makikiano doon. Kasi syempre technical and very Saka it's may not mga safe. bouncer, di ba? Oo. Oo. Very Tapos meron din physical. mga cameraman na nag-iikot. So parang talagang huwag ka lalapit. Pero meron kami mga fans na parang nakaka-distract nga minsan Oo. kasi nag-chant sila o kaya nag-heckle sila. Like yung mga medyo smart na fans namin na parang, "Ay, Fabio, huwag kang ganyan." Ganyan. Ang weird sa akin dyan yung mga yung mga hardcore fans. Na hindi sila nag-chant, sumisigaw lang sila. As in, kunwari, ako may mga hardcore fans ako. Oo. So, yung buong match ko, ganun lang sila. Oo. Tapos madidistract ka kasi hindi mo alam parang, nag-epilepsy ba siya o ano? Pero hindi, excited lang. So, Tapos nakadistract. May mga nangyayari sa live events na hindi mo pwede ipakita sa TV. Tulad ng kanyari, may mga bad words. Na i-edit out ba yan o ano? Yung uncensored version, nasa gang. Oo. Nasa gang. Yung MPRCB approved, nasa TV. Okay. So, Yun yung may tut. Oo. kung yung mga ibang nanonood sa atin, gusto maging Pinoy wrestler tulad nyo, anong dapat nilang gawin? Saan sila pwede mag-training? Saan sila pwede magpaturo? Message Manila Wrestling Federation page. The instructions will be provided. Pero kung gusto niyo talaga maging wrestler, message the MWF page. That's the only way. Yun lang ang tanging paraan. Tsaka magsimula na silang mag-workout kasi parusa tong buhay na to. Oh, yung workout ninyo, puro weights ba ito? Ganyan? It really depends from person to person. Depende kung paano yung katawan mo. Yes. Kasi kung yung katawan mo mas parang mas lean or mas dense on muscle, kailangan mo talaga i-personalize yung workout mo. Kasi yung what might work for me will not work for Fabio. So, may mga trainer kayo? Yeah. May mga nutritionist kayo? Wala kaming nutritionist ngayon, pero one member of our teammate is a fitness professional. He competes in bodybuilding. Shout out kay PJ Tugade. Because of him, nag-body transformation yung buong team. Yeah. Yun. So he's helping us develop our bodies even more. Sayang talaga, wala si Jano. Kasi nanonood lang ako sa inyo, hindi ko nga alam paano Idol kayo niya napunta si rito. Jano Idol si Jano? Idol na idol. Bossing. Si Bossing, iba yun, iba si Bossing. Endearment yun. Oo. Pero ito, Boss Jano, your performance in Pedro Penduko 2 is my entire fabric of being. Seryoso yung personality ni Pedro Penduko doon. Sige nga, gayahin mo nga si Jano, paano yung acting niya ron? Nako! Ako ang bida rito! Oo, yun yung huli niyang sinabi nung pinatay niya si Minokawa sa Pedro Penduko to Return of the Kamba. Okay. Solid fan to. Paano naman yung pangyari, nagugulat siya, ganyan, nauhuli ng misis, gano'n. Depende sa pelikula. Depende sa pelikula yan eh. Alam na alam, di ba? Oo. Depende sa pelikula, tapos depende rin kung sino yung kapartner niya. Yun, kung sino yung co-actor niya. Bigyan ka ng isang Hindi. pelikula niya, yung eksena. Stick tayo sa Pedro Penduko kasi Yun. kaya nga ako nag-aagimat eh. Yung nabuking siya, nahuli siyang may nilalanding iba, gano'n. Teka, may scene bang ganun sa Pedro Penduko? Parang wala kasi single Kahit siya. sa over the backwood, mga gano'n. Masyado na, early Jano Gibbs yun, masyado pa akong bata nun eh. Ang mga alam kong Jano Gibbs, mga early 2000s, late 90s, Yung early mga 2000s. bebote nga, ganyan. Yun, bebote nga. Paano siya pag nahuhuli, ganyan. Yung, di ba yun yung teka lang bata pa ako, di ba yun yung acheche na, Mga gano'n, Sko! Sige nga, kasi sabi nyo, ang MWF, more on entertainment yan di ba? Tapos Pinoy culture pa, dapat nga mag-sitcom Dapat kami. may mga ganun kayo. Teka Mag-zone in ka na. Yan. I-internalize ako. Ikaw, yung character mo na Crystal, sinong pinagbasihan mo niyan? Wala. Wala. Talagang ako. Kasi wala gusto ko akong maging maisip. original si Crystal. Parang, mas fierce na version ng sarili ko talaga. Okay. So, pumapasok sa isip ko, nagbablanko ako, masyado akong bata. Yung mga bago niyang pelikula. Hindi, kaantayin ko na lang. Sige. Hindi, pero, Parang tingin ko pag nandito si Johnny, hindi siya matutuwa. feeling ko nga rin, parang benefit na wala siya dito Oo. kasi baka hindi ako nakapag-focus eh. Bakit hindi ka Idol pa na idol ko yun eh. Diyos ko, nag-workout ako nung isang araw bago ako minessage para sa show na to. Pinapakinggan ko yung pinakamagandang lalaki sa mundo. Oo. Ako na yata. Okay. Pati yung Lupin, paborito ko yung theme song ng Lupin. So, salamat ha. Sa kayo pwedeng hanapin sa social media? You can follow me at I'm Vernice on
everywhere. So on Facebook, actually no, it's Crystal Pro Wrestler on Facebook, on IG, Twitch, Twitter, it's I'm Vernice. And everything is also, if you go to my page, it's also linked to MWF. Yan. Ako naman, you can find me at Fabio Makisig anywhere then, but I'm most active on Facebook. Makikita niyo yung mga memes na pinupost ko. Okay. Yun, maraming salamat. Fabio Makisig and Crystal. Sana maulit ang guesting nyo rito, ha. Tsaka, sayang wala si Jano. Iba talaga ang men's room. 9 o'clock na pala kami sa One News tuwing Biyernes. Teka, babalik na pala kita sa TV. Teka lang, ha. Lagay mo muna dito yung belt mo. Dito ka galing, di ba? Yan. Teka, yung belt. Yan. Crystal, thank you, ha. Sana bumalik ka. Ah, sige, babalik pa-tune na kita na sa TV. Yan. Yun. Nasa YouTube rin kami tsaka Spotify. Sayang talaga, wala si Jano. Ayun, bumalik sa pagre-wrestling tong dalawa. Yun, sabi ko na eh.